Bigyan niyo po kami ng update po hinggil po doon sa naging pagdukot dito po sa American vlogger na ito. Yes, sir. Can you hear me loud and clear? Yes, Yes, po. ma'am. Go ahead po. Opo, magandang umaga ho sa inyong mga taga-subaybay. Yes po, ongoing ho yung ating mga military and police operations po sa mga target areas po na based on the mga information na nakuha natin sa ating mga persons of interest. Pero sa ngayon po, wala pa po tayong any demand for ransom or any proof of life po ng ating biktima. Oh, pero meron na tayong persons of interest, ma'am. Paano po tayo nakakuha ng lead? Through the task group on investigation po, nakakuha po tayo ng mga persons of interest. Actually, it's already considered as suspect na po kasi may mga tumutulong ho sa ating pag-identify sa kanila. Okay. So kasi nga, nung dinukot siya no October 17, 11 p.m. dun po sa bahay ng kanyang mga in-laws, so meron pong testigo, ano po ba? Merong kumbaga matutunton, meron po bang cartographic sketch? Yun po ba isa na sa lead ng pagkakakilanlan po ng mga dumukot? Meron na po tayong mga ganon. And yung local government mismo, in aid of investigation po, nagbigay sila ng reward money para kung sino man po makatukoy kung nasaan po yung bangka na yun na ginamit during the abduction at kung sino po makatukoy doon sa kinaroroonan po ng ating mga abductors and our victim po. Colonel, meron kayong binanggit kanina, meron na mga task group na naka-assign doon po sa mga persons of interest. Banggit nyo nga po is posibleng suspect na siya. Meron na rin po ba tayong idea kung saan po dinala itong American vlogger na ito sapagkat yung persons of interest po natin na binabanggit po ninyo, of course, may mga background na rin po siguro tayo kung nasaan naglalagay itong mga ito eh. Yun yung sinabi ko kanina, sir, yung mga military and police operations po natin ay nasa mga targeted areas na po. Na based po doon sa information na nakuha natin sa ating mga persons of interest. But we cannot divulge this at this time, sir, para hindi po ma-compromise yung ongoing operations. Rest assured na yung operations na yan po andito sa area namin ng Region 9 as well as we also process boundaries din po sa mga adjacent regions and provinces ho namin. Gusto ko lang pong singitan, Colonel Helen. Meron din po kasing investigasyon na isinasagawa maging yung US Embassy, meron na yung US Federal Bureau of Investigation. Ano po ba, nagtutulungan po ba kayo hand in hand dito po sa operasyon na ito? Paano po ang inyong communication with them and at the same time, hindi ba kayo nakakaramdam ng mga pressure working with the international authorities? Actually, we could only confirm that on Saturday, meron ho pong Saturday and Sunday po may nag-coordinate sa amin na FBI agents at humihingi lang naman po ng updates nito. So meron ho silang mga investigation po na ginagawa, open naman po tayo magkipag-tulungan sa kanila. But as far as operations is concerned, in charge po dito ang ating task force po na binubuo na kasama po yung mga kapulisan at mga counterparts po natin sa Armed Forces of the Philippines. So kung meron po silang mga investigation po na ginagawa, open din naman po tayo magipagtulungan sa kanila. So, Colonel, iba-iba kasi yung iniuulat na posibleng motibo, no? Nandyan po yung angulo that he was kidnapped for ransom, no? Para tubusin siya, no? Meron din angulo na nakatatanggap na pala ng banta sa kanyang buhay. He was being threatened already. Dahil hindi daw siya, he's not liked, no? Ayaw daw sa kanya. Supposed to be siya yung first and only foreigner living in Cebuco for the longest time. Yes, dyan sa kanila. Oo. So, maari po ba ninyong sabihin, are you at liberty to tell us kung ano po ang motibo ng pagdukot po kay Elliot Eastman? Ang unang-unang motibo na nakikita natin dito is, yung sinabi niyo po is, kidnap for ransom. But hindi natin po mako-confirm yan sa ngayon. Sa katunayan nga po, wala tayong any demand for ransom po sa abductors. Pero yun po isa sa mga angulo na nakikita natin. And then based on the persons of interest na meron ho tayo,
may nakikita din tayo mga local groups din sa area na pwede rin talagang ang may pakana nito. But we cannot connect them to any na mga malalaking grupo ng mga kidnap groups na dating nangyari dito sa area natin. Secondly, doon sa sinabi niyo po na regarding sa threat, based on the local police, sila din po ang nagwa-warn kay Mr. Eastman kasi 5 months na siya dito sa atin. And then, nagwa-warn in the sense that based on the previous abduction incident na nangyari din po doon sa malapit na area, nagwa-warn din sila na huwag masyadong vulnerable kasi ang bahay nila po doon sa tabing dagat. So, kung pwede magkuha ng safer place kung saan siya mag-stay. But he opted to stay doon sa area. Instead of heeding that warning, ang ginagawa niya po is nagwa-vlog pa din siya sa mga localities na kung saan siya. Ganun po. So siguro doon din galing po yung atong mga information at siya po yung nakapagsabi na mayroon siyang mga threat. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.